Shout out sa lahat ng mga OFW na katulad ko. Guys, para sa atin to. Pakinggan mo. Kontrata. Panibagong 2 taon na namang mawalay sa pamilya. 2 taong pagtitiis sa pangungulila na mamuhay malayo sa mga mahal sa buhay. Pagtitiis at paghihirap na di kasama ang mga mahal sa buhay. 2 taong pagsisikap makapagbigay lang ng maayos na buhay sa mga anak, kapatid o kung sino man. Sa loob ng 2 taon, di mo maiwasang magkasakit. Walang mag-aalaga, walang magluluto para sa'yo. Real talk yan. At ang pinakamasakit, kailangan mong kumilos kahit masama ang iyong pakiramdam. Sad but it's true. Lahat ng yan ay hindi iniinda kung ang kaikibat naman ito at ang magandang kinabukasan ng mga mahal sa buhay. Diba? Mahirap. Ang kontrata, panibagong pag-asa yan. Pag-asang makamit lahat ng pinapangarap sa mahal at para sa sarili. Makapagbigay ng magandang kinabukasan sa mga anak, sa pamilya, mapag-aral ang mga anak, maibigay ang kanilang mga pangangailangan. Yan ang kaligayahan ng mga OFW. Diba? Simple lang. Umaasang pagkatapos ng 2 taong kontrata ay hindi na muling pipirma pa upang makasamang muli ang mga pamilya. Nung unang pirma, sabi ko sa sarili ko, hanggang 2 o 3 kontrata lang ako pipirma. Ngunit sa kasalukuyan, 5 beses ko na itong pagpirma ng kontrata. Ngayon, sabi ko na lang sa sarili ko, hanggat kinakailangan, pipirma ako kahit ilang kontrata pa. Para lang sa kanila at mabigyan ko sila ng magandang kinabukasan. Hanggat hindi pa nakapagtapos ang aking mga pinapaaral at hindi pa stable ang kanilang mga buhay, hanggat kailangan nilang aking suporta, ako ay muling pipirma ng kontrata. Pero maasa ako na sana hindi ako abutan ng pagtanda dito sa bansang banyaga upang ma-enjoy ko naman ang buhay kasama ang aking mga pamilya or anak kung may anak ka na. Yan ang tanging dasal ng isang nangungulila sa kanyang mga mahal sa buhay. Ikaw, hanggang kailan ka pipirma ng kontrata? Hay, realidad at real talk ng bilang isang OFW. Kaya yung mga taong nasa Pinas, pahalagahan ang bawat sentimo na pinapadala ng mahal niyo sa buhay na galing sa abroad. Kaya kung ikaw may kakilalang abroad, kumustahin mo naman sila dahil yun lang ang magpapawi ng kanilang pagod. Hindi yung i-chat nyo lang para manghingi ng pera. Mali yun. Dapat mag-chat ka bilang concern at kumustahin mo naman kung okay lang ba siya, nakakain na ba siya. Dahil yun ay gamot ng mga OFW para mawala yung pagod nila at stress. Kaya, salamat sa iyo at saludo ako sa lahat ng mga OFW na tulad ko. Kaya shoutout kabayan. Be strong lang tayo hanggat kaya. Trabaho lang para sa mga mahal natin sa buhay. Kaya, I'm proud of you. OFW. Salamat. Apat na klase ng kaibigan na dapat mong iwasan. Isa sa pinakanalungkot na realidad ng buhay ay yung katotohanan na hindi lahat ng kaibigan mo ay totoo sa iyo. Dahil alam nyo, bilang lang sa daliri natin yung masasabi nating true friends, lalo na sa panahon natin ngayon. Kaya sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang top 4 ng klase ng kaibigan na dapat mong iwasan, na baka nakakasalamuha mo na pero hindi mo pa alam. Una, user friends. Ito yung klase ng tao na kakaibiganin ka lang kasi may kailangan siya sa'yo. Kasi alam nila na mapapakinabangan ka nila. At once na wala ka ng silbi o wala na silang makuha sa'yo, hindi ka na nila papansinin. For the end of friendship na rin. At pangalawa, fake friends. Ito yung namang klase na tao na kunwari mabait sa'yo, pero sinisiraan ka pag nakatalikod ka. Sila yung kunwari na mabait sa'yo. They appreciate you, they like you, pero ang totoo, insecure sila sa'yo at hihilain ka nila pababa at hindi papayag na malamangan mo sila. Marami niyan, nagkalat yan kung saan-saan. Kaya be wise sa mga taong iyong pakikisamahan. At pangatlo,
destroyer friend. Ito yung tao na kinakaibigan ka kasi gusto nila malaman kung paano ka sisirain. Kukunin nila ang tiwala mo at aalamin nila ang mga bagay-bagay tungkol sa iyo. Aalamin nila yung lahat sa buhay mo nang sa ganon, yun nilang gagawin na alas laban sa iyo. At panghuli, marites na kaibigan. Ito naman yung mga tao na kunwari concern sa iyo, pero gusto lang makichismis. Gusto lang nila at bitter sila sa latest chika ng buhay mo. Para may mapag-usapan at gawin kang topic sa iba niyong friends na marites din. Pero kahit na ganyan, huwag ka pa rin mapagod. Maging totoo at mahalin ang mga taong nakapaligid sa iyo. Pero huwag basta-basta magtiwala, lalo na sa mga bago mo palang nakilala. At hanggat maari, huwag kang maging tulad nila ha. Dahil lamang pa rin ang totoo at wala kang ibang inaapakan na tao. Legit yan. Please do like and follow for more hugot. Char! Sa sobrang lamig dito sa Hong Kong, talagang nakakatamad bumangon. Anong oras na, hindi pa ako bumangon. Tanghali na, tulog pa ang inday nyo. Wow. Buti na lang, hindi stricto yung mga amo ko. Kahit silang papasok, medyo late din akong gigising. Ang importante, wag mo lang silang unahan magising. Update ko lang kayo ngayon sa weather. Ang weather ngayon is 5 degrees dito sa Hong Kong, kaya sobrang lamig. Sa sobrang lamig, syempre, kailangan mong magdiskarte at kailangan mong magdoble-doble ng damit para mainitan yung katawan mo, para hindi mo maramdaman yung lamig. So, ang ginagawa ko, ilang sapaw ang ginagawa ko. Una, may isa akong damit na yung pang ano talaga, yung nauna. Tapos, sapawan ko pa ng long sleeve. Tapos, nagja-jacket pa ako. Tapos, sinasadya ko yung may cap sa ulo kasi gusto ko matabunan yung ulo ko. Dahil malamig talaga. Talagang didikit talaga siya. Maramdaman mo talaga yung lamig. Kaya, mag-iingat po sa lahat ng mga OFW na nandito sa Hong Kong na palaging lumalabas. Kailangan nyo po guys na talagang mag-jacket ng makapal at magdoble ng... Dapat magdoble-doble ang suot nyo para hindi nyo maramdaman yung lamig. Hindi talaga madali ang pag-abroad, sobrang hirap. Talaga namang marami kang kalaban. Bukod sa trabaho mo na nakakapagod, syempre yung panahon na pabago-bago. Tulad dito sa Hong Kong na may winter. So iyan, malamig. Hindi lang naman dito sa Hong Kong, kundi sa ibang bansa din na kung saan may mga weather na malamig. So syempre, kailangan pagka ganun, kailangan strong ka, kailangan na madiskarte ka, kailangan na maano mo yung mo para hindi ka sa lamig, di mo maramdaman. Kasi syempre kung mahina ka, magkakasakit ka, di ba? Kaya ganon. Kaya pag nandito ka, talaga namang madami kang kalaban, madami kang kaharapin. Hindi talaga, hindi madali kitain ng pira dito kasi syempre, di ba? Kung mahina ka, wala din. So, ayan, sa sobrang lamig ng panahon natin ngayon, talaga namang nakakatamad din magtrabaho. Lalo na pag, nagagamit ka ng tubig pag naglilinis. Grabe, ang tubig sobrang ding lamig. Naninigas yung kamay mo sa sobrang lamig. Pero no choice ka, kailangan patuloy ka lang, kailangan dumiskarte ka, kailangan mo pa din gawin yung mga trabaho mo, kahit ganon, kahit sobrang lamig. Syempre, kailangan fight ka lang kasi syempre, di ba, work mo yan, obligasyon mo yan. So, chill lang naman. Tapos, ang ginagawa ko pagkabangon, ayan, kakapi si Inday. Siyempre, magkakapi tayo para para mabawasan yung lamig na nararamdaman natin. Kung mayaman lang siguro ako, baka nag-Netflix na ako ngayon, kain, higa, parang ayaw mong lumabas. Pero in reality, sa buhay natin, hindi ganon. Siyempre, kailangan natin bumangon para magtrabaho. Kasi kung hindi ka babangon, tatamad-tamad ka, walang mangyayari. Kaya ito yung reality namin dito sa ibang bansa. Pag nasa mga lugar ka na may winter, talagang ang kalaban mo is malamig pag tuwing winter. Kaya kailangan mo talagang maging malakas at para hindi ka lamigin, kailangan mong dumiskarte at kailangan mo magdoble-doble ng mga damit. Diba? Siyempre, para hindi mo maramdaman yung lamig, kailangan kung hindi kaya ng katawan mo, siyempre kailangan mo mag-bonnet or kung ano man yung gusto mo, bonnet, mag-long sleeve, makapal na jacket, kung ano man, basta hindi mo lang maramdaman yung lamig kasi grabe talaga yung lamig na nakaka-dry, maninigas yung kamay mo sa sobrang lamig, or alam mo yun, yung heart mo mapofrozen. Talaga ba? Wag ganon, ba't yun? Yes, talaga naman. Grabe yung weather ngayon, sobrang lamig, kasing lamig ng pagmamahalan nyo. Sana all.
Grabe nakakatamad magtrabaho guys. Pero syempre wala tayong choice, wala tayong option, kundi talagang gawin natin yung mga responsibilities natin. Please do like and follow for more hugot. Char! My day of experiences here in Hong Kong. Iyan po, gala po ako pag tuwing Sunday. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay gumagala ako. May mga time lang na gusto kong puntahan yung mga lugar na gusto ko. Yon, mga moment-moment para mawala naman yung pagod. Yan, ini-enjoy ko yung bawat off ko kasi hindi mahilig magpa-OT yung amo ko. So, ayan, ginagala ko lang siya everywhere kung saan yung gusto ko at kung saan yung lugar na gusto ko siyang puntahan. Para naman kahit papaano habang nandito ay nai-enjoy ko at napupuntahan ko yung lugar na gusto ko. Huwag mong idepende ang sarili mo sa kahit na sino. Tandaan mo, kahit sarili mong anino, iiwan ka kapag madilim na ang paligid mo. So, itong lugar naman na ito ay sa harbor po yan, sa malapit sa Central, sa Exhibition Century po ata, yun sa may dagat-dagat po yan. Itas nasa taas kami. Mauni akong kinabuhi. Way na bago, way gibago. Kung naaman mo yung maling nakita, problema na ninyo. Ayan po, part din po yan ng harbor sa taas. Dugtong po yan. Nung sa gilid lang ako nung sa una kong shoot. Ayan naman, istiyan naman ako sa may gilid sa kabila para makita yung dagat at yung ibang building, char. So, ayan. Diba? Feel na feel mo lang dapat para masaya at di mo ma-feel yung stress, char. At yan naman ay sa baba ng yung inakyatan ko nung una. Ayan po yung nakikita yung maraming building dyan. Maganda po talaga dyan as in. At iyan naman sa taas, yan. Diba? So, nilibot ko kayo, yan. Sa taas niyan, tapos sa baba dagat. Talagang maganda siya, tapos sobrang hangin sa taas. At yan naman ay sa Tenki Boda. Sa taas kami niyan. At talagang maganda din siya guys. Talagang nakakamangha din. At madadaanan mo yung napakaraming Buddha sa baba bago mo makit yung taas. Hindi porket gusto natin, ay makukuha natin. Minsan, kahit napaghihirapan, hindi pa rin mapapasayo. Ganon talaga eh. Di naman laging aayon sa plano mo yung mundo. Kung hindi ka dapat malungkot, kasi malay mo, kung talagang para sa'yo, ay mas higit pa dun sa mga bagay na pinaplano mo. While waiting of my friends, ayan, nag-tiktok muna ako at yan, slow motion ang dating at diba, ang ganda, nakasalamin pa yan. Galing kami yan sa taas, yung sa pinakataas dun sa Tenki Buddha, ayan, nagpapahinga lang. Dili, porkit na wala tayo na human, wala na tayo maabot. Timan eh, diskarte o pagpaningkamot ang kinahanglan. Dili na inispirahan. At yan naman ay sa Repulse Bay sa may beach. Yan kasi kami lahat ng mga kaibigan ko, mga grupo. Ayan, diba, nag-shoot kami. Ang ganda dyan, super. Talagang nakakaaliw at talagang saya. Sulit yung off mo pag